What's up, basketball world? I'm Arvin Clyde, and this is King of the Fourth, episode 9. And as you're well aware of, our previous episode was a long time ago. So life got in the way. I got busy. Mr. CC got busy. But here we are now, and you're in for a treat because this is a very special episode since we have a very special guest. So all the way from Central Luzon, you know him by his flashy play style, by his moves on the court, the crossover, the pull-up jumper, the spin move, the playmaking, the jelly, and of course he is one of the best prospects at his age in the secondary level of the boys basketball in the country, and he's here training with the current champs Region 11 for their Brunei school basketball competition bid. And I think you know him. So let me introduce to you Kenji Chog Moral. Hello po. So Chog, kumusta naman? Ayos lang po. Ayos lang. How's your stay in Davao so far? I think 1 week ka na dito? Opo, I think masaya naman. Masaya naman. You are also accompanied with 3 other teammates, di ba? Of course, warm-up questions tayo, Chog, para may konting icebreaker. To, first question ko, paano mo nalaman na invited ka na maging part ng team na to na magre-represent ng sa country natin? Sa una po, sa kay coach po namin sa Pampanga, then sabi po sa amin na na-invite po kami sa Dabra. Mga champion nga na sa palaro. And yun. Ano ba yung 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 reaction mo talaga at ano yung thoughts mo, anong naisip mo nung nalaman mo yun? Masaya opportunity ito eh. Lalo na bansa yung dadalin mo. And yun nga, napaka-thankful ko. Dahil daming magaling na lumaro sa palaro and kami napasama. Of course, yun nga, thankful ka. Pero syempre, itong team na to, nakalaban yun nung semis. So napanood namin, intense yung battle talaga. Physical, heated. So matanong ko lang, and I'm sure ito din ang tanong ng mga viewers natin. May worries ka ba na sa pagsali sa team given na yun yung previous encounter? Hindi naman ako nagdalawa ng isip na magano dito eh. Na sumali dahil yun nga, may man sa loob ng court pero pag sa labas, wala naman eh. Tama wala naman. naman samaan ng loob eh. Trabaho lang naman. Yun, kids, learn from Chog. Sa game lang ang battles, sa labas friends na, di ba? Yun, di ba Chog? Okay, so wala bang awkwardness? Tanong ko lang, ano ba yung icebreaker? Paano ba tinanggap ng mga new teammates mo? Paano yung welcome? Welcome nila sa akin, parang matagal na din magkakasama, parang ganun. Yun yung naano sa akin. May favorite teammate ka na ba sa kanila? Lahat naman sila eh. Safe answer. Alright. Okay, so sinabi mo na masaya. So I'm pretty sure excited kang sumali sa team, di ba? So, kumusta naman yung stay mo dito? It's just a week pero I think in a basketball perspective, maraming pwedeng mangyari in a week. Feel ko araw-araw ang practice niyo, di ba? So, kumusta naman 'yon? Yun lang. Pinupog kami ni Coach Jess. Joke lang. Yun talaga, pinunta namin talaga dito basketball. And yun nga para ilaban yung bansa. Kumusta naman yung outside basketball, ang Davao? Ano ba yung pagdating mo dito? Kumusta naman yung stay nyo? Pangalawang balik ko na dito eh. Pero Okay. Oo, naglaro ka last time. Alright. So, next tayo. Do you have expectations pagsali mo sa team? So, in a way, like, were you expecting na may certain role ka sa team? Siguro wala naman sa akin. Basta't ako, pagdating ko dito is always ready lang ako. Okay. And bibigay ko lang yung best ko, 100%. Ito naman, what was expected of you? Kasi we know your game. Ano ko talaga, yung strengths mo are yung marami kang galaw eh. Yung scoring mo talaga. So, I think the main reason na na-add ka sa team is because kailangan din ng team ng scoring punch. So, tama ba yun? Yun ba yung supposed na role mo sa team? Siguro hindi naman talaga points yung i-ambag ko eh. Once sa defense, double effort ako dun. Lalo na
di naman mananalo sa puntos din eh. Minsan sa defense talaga mananalo. Pero doon sa given naman yung defense kasi I know defensive minded coach si Coach Jess. Pero how about sa offense? Can you like share to us kung ano yung mga ano nyo? Don't worry, hindi nakikinig yung ibang teams sa labas. So may ano ba yung like gusto lang namin malaman. I'm sure gusto din malaman ng mga nanonood na ano ba talaga yung role mo sa offense? Kahit yung sa role lang. Ako naman, yung role ko lang point or shooting guard. Ganun. Pwedeng shooter. Pwede. Minsan may shooting. Minsan pero madalas. Okay. So, kumusta naman yung practices? Nakapag-build na ba kayo ng chemistry? Sa team mo? Ano naman parang nakakapag-gel naman ng team. Yung una pa lang namin, parang may chemistry na kami. So, walang issues sa adjustments para sa'yo? Wala. Alright. And kamusta naman yung coaching style ni Coach Jess? Kasi may mga previous coaches ka. So, mako-compare mo siya sa dating mga coach mo or yung ibang coach mo. Ano ba yung sasabi mong unique sa kanya? Parang same lang din naman yung sa loob ng court. Ano talaga sila, yung focus talaga. And pag sa labas, parang friends na. Okay. And now na malapit na, 'di ba? Malapit na yung games. Confident ka ba or kayo sa team nyo na kaya nyong makipag-compete talaga with other countries na makakalaban nyo? Kaya naman po eh. Lalo na kung maglalaro po kami ng as a team. And yun po. Tayo, segue muna tayo. Pag-usapan natin yung play style mo. Kasi nga, ang popular mo dahil sa larong pogi. Literally, and doon sa loob ng court. Kasi yun nga, flashy ka, dami mong galaw, smooth masyado. Magaling ka rin magaling ka sa mga pasa mo, yun sa dribble. And na-notice ko talaga yung off the dribble move mo is very bagaan ka, hirap gwardiyahan. Tanong ko is saan mo nagaya yung mga moves mo? Siguro sa mga pinapanood nasa din naman ako sa mga practices namin sa Pampanga lalo na sa training camp ni Boss Dennis Delta Pineda. So diyan tayo sa next question mo. Kaninong player mo minomodel yung laro mo? Or sino ba yung idol mo? Idol ko sa Pwede na lagyan ng NBA at local. Sige, una tayo sa local. Sa local siguro kung meron. Scotty Thompson. Scotty. Yeah, from dito yan. Teammate yan ni Coach Jess mo. So, hindi mo alam? Alam mo na ngayon. Kasi naglaro sila yung, teammate sila nung, nagpalarong pambansa sila. Yung time nila. So, how about NBA or international? NBA, idol ko si SGA. Si SGA, kaya pala. Guys, kita niyo na saan kinuha ni Chog ang deep bag niya. May pagka SGA din talaga. Agree ako. Agree ka, Mr. CC? Alright. Agree ka, Kads? Agree dira. Parang hindi pa niya ginaya kasi wala pang mga headband. Hindi pa siya naka-cornrows. Pero, di ba? Malay natin. Bukas. First nating nalaman. Di ba? At least first nating nalaman dito sa King of the Fourth. And, okay. Meron ka bang signature move or moves? Go-to moves, favorite mo? Go-to move siguro yan yung sinasabi nilang jelly. Jelly, nga. Jelly ace. Napanood ko yun. Kagabi, nag-YouTube ako kasi gusto ko talagang mag-research kasi ang napanood ko talaga na highlights mo, yung sa palarong pambansa. And dami mong jelly. So, ilang taon ka ba nung maalala mo ilang taon ka nag-start ng jelly? Wala, di ko rin alam parang nagagawa ko lang, nagugulat na lang din ako na kaya ko palang gawin to eh. Okay, sige. Since nagtanong ako anong taon yun, ilang taon ka nun, how about how young were you nung na-in-love ka sa basketball? Bata pa lang ako since mga 8 years old or mga
6 kasi dati sila papa ko sa court sila nagtitinda. And titinda sila lang ng mga ice water ganun. And so pag may liga doon, Sali, doon ka nag-umpisa. time out. Ah. Kukunin ko yung bola sa Okay, ganun. May start. Ganda ng start mo ha. Yung doon mo na, kasi sa akin, parang medyo pinilit ako. Joke lang. Napanood ko sa TV. Pero ganun. Nice. After time out. Alright. During sa stay mo, siguro may mga banding naman kayo on and off the court. So, may alam ka na bang Bisaya words? Ay, alam ko yun. Mura lang yun eh. Mura? Oh. O yung mga bad words? Ay, yung bad word. Ay, nako. Pero magagamit yun sa court. Ayoko na lang. Tanong ko pa, pwede ba? Hindi naman live. Sino nagturo? Si Mac. Si Maki. Yun. alam ko. Sabi ko sa kanya, ano kaya tinuro ni Maki? Hindi ko tinanong na, ano kaya tinuro nila? Pinoint out ko talaga, alam ko si Maki talaga to. Si Maki talaga. Ito, of course, yun nga, ang sikat mo eh. Lalo na ngayon sa social media age, parang siguro aware ka naman na pag nagva-viral ka, 'di ba? Maraming beses may following ka. Pumunta ka lang doon sa school, 'di ba? So, paano mo i-handle yung ganitong popularity? And sinasabi lang sa akin ng mga family ko na pa rin, huwag mong isipin na sikat ka, hindi ka pa sikat, sabi sa akin. And yun lang nilalagay ko palagi sa ulo ko na, tama nga naman. Sa ano lang ako, normal na tao pa rin ako. Yun lang. Alright. So, related pa rin sa question na yan, what about the haters? Kasi, hindi may iwasan. Kasi competitive ka, nakita namin yon. And magkaka-haters ka talaga kapag, di ba, yung minsan carried away ka during the game. May celebration, may taunting. So, siguro naman nakikita mo yon sa mga comments o, di ba, naririnig mo. Paano mo naman hinahandle yon? Siguro inahayaan ko na lang eh. Siguro ibabawi ko na lang siguro sila sa next kong game or what na anong gagawin ko na mabuti. Okay, so adlib question. Since yun nga popular ka, ano ba yung experience mo na dahil sa pagkasikat mo is parang remarkable, meaning yung parang hindi mo malimutan yung may tumawag ba sa iyo or gano'n, yung sumigaw, may maalala ka ba na ganyan na parang nag-stand out sa mga experience mo? Wala pa eh. Wala pa. On the other end, yung sa mga haters, meron bang yung parang maaalala mo talaga? Yun siguro yung mga pagmumura nila sa akin. Saan? During sa laro ba? Or Sa laro. Normal lang naman din. sa comments? Nagbabasa ka ba ng comments? Hindi naman, sinasabi lang naman. Sinasabi lang sa iyo. Okay, so wag mong basahin. Alright. Since we're talking about pag-usapan natin yung popularity mo ngayon. So, bata ka pa. So, obviously, you're one of the best prospects na alam ng mga tao. Or, that's a fact naman. So, do you have plans na ba? Siguro after this, I'm not sure kung kailan ka magka-college, pero do you have plans na ba? May gusto ka bang paglaruan na college or university? Wala pa eh. Iniintay ko lang si boss ko sa Pampanga na si Vice Gov na Delta Pineda. Pero may may mga offers na. Hindi ko alam eh. Hindi pwede sabihin. NCAA or UAP? Hindi ko Kahit ano, basta mayroong offer. Alright. Overseas. Oo nga. Why not, 'di ba? Pwede talagang laro ni Chog doon kasi entertaining. Pag-usapan naman natin yung personal life mo konti, Chog. So, other than basketball, ano ba mga ibang hilig mo? Ibang hilig ko siguro matulog sa bahay. Matulog sa bahay, okay. Gandang hobby din yan, pagpagod ka eh. Siguro may iba pa. Bonding with friends sa Pampanga. Okay. And minsan nag-church kami nila papa ko pag every Sunday. Very good. Very religious si Chog. So hindi siya madaling ma-tempt.
Pag-usapan natin yung upcoming na tournament, Chog. Kasi nga, 'di ba, international play na 'to. So, ibang level. Ano ba yung expectations mo pagdating sa makakalaban nyo? Meron ka na bang ideas anong mga players doon? Gaano sila kalaki, paano sila maglaro? Can you tell us about that? Ano ko siguro expect ko sa kanila magaling talaga sila. Mm-mm. Lalo na bansa rin yung dinadala nila. Mm. And siguro ready lang kami. May iba bang kasi nga 'di ba, from iba yung team mo sa palarong pabansa. May different ba? May iba ba kayong preparation na ginagawa kasi yung nga international na, or same lang ba? Same lang naman din. Kung ano yung mga preparation na kailangan gawin, yun lang din ginagawa. Okay. So Chog, may mga top 5 moments ka ba sa entire short career pa naman, pero siguro meron naman. Kahit kung hindi kaya 5, top 3. Top 3 moment Mm. na pinaglaruan ganun. Yung ganun. Any moment yung pangyayari sa basketball career mo. Nangyari or Nangyari, any talaga, kahit nangyari or during the game or yung parang yung mga accolade o yung mga award, yung mga ganun. Pwede. siguro Start tayo, number 3. number 3 3 ang pinakababa. sa palaro yun. Palaro. 2. Siguro ito yung Ito. palaro. And so number 1, And sa junior PBL. sa ano 'yon? Junior PBL. Ay, junior in PBL, yung dito din laro, di ba? So, can you Chog, can you repeat your top 3 starting from 3? Palaro. Ano nga? Palaro. Ikaw magsabi. Number 3 palaro. Pangalawa dito yung Brunei. And sa junior PBL. All right. Solid list. Okay, so yun sa playing, in terms of playing, and alam naman natin sa level niyo marami ng crowd. Nape-pressure ka ba pag maraming tao nanonood? Siguro mas nabubus ako nun Bubus ka. Maraming crowd. Ganun ba talaga palagi sa iyo, or sa umpisa hindi, tapos parang na-learn mo lang na Parang nasanay na lang ako . pero sa simula is Sa simula siguro, di naman ako kinakabahan. Parang na-overwhelm lang ako. Okay. So iba-iba talaga kasi ako, Chog, from simula hanggang pagtanda, kinakabahan ako. Anyway, move tayo. Balik tayo sa pag-welcome nila sa iyo ng Region 11 players. Sino bang unang kumausap sa iyo? Una, si Maki. Si Maki. But very good for credits kay Maki kasi ni-welcome niya si Chog. And kung iisipin, 'di ba, kayo pa naman yung magkaparehan ng posisyon. Parang may sort of rivalry. So, kudos to Maki for welcoming Chog, and now teammates sila. And so, Chog, it was really nice to get to know you. So, ganun talaga, no, 'di ba? Iba talaga yung personality on and off the court, kasi kung makikita ka namin sa TV lang, sa social media, ang angas mo maglaro, ang confident mo, pero nag-sit down talk tayo, gentle mo, parang mabait ka talaga na bata, parang Hindi, mabait naman. medyo pilyo lang siguro, pero okay naman yun kasi sobrang mabait, di ba? But the point is, this is a really good opportunity to get to know you, kasi nga you will represent the country, and we believe that you will have a big role, and we wish you good luck sa games, and know that kami nakasuporta kami sa inyo, kaming mga basketball junkies, mga basketball fanatics all over the country. So you have our support. So of course, banat lang give your best, and gusto ko mag-shout out ka kung may gusto kang pasalamatan, kung gusto mong batiin, kasi makikita nila to. Una-una po nagpapasalamat po kay God na binigyan niya po akong opportunity ganito, and thank you rin po sa mga sumusuporta sa amin, and thank you rin po kila Kap and kila Ma'am Jo and kay Coach Jess na winelcome kami dito, and sa Team Dabra, and sa mga
taga Pampanga po dyan, and sa kay Tita Jem, yup, and kay ano po, kila mama ko and papa ko, and sa boss namin sa Pampanga na si Boss Vice Gob Delta Pineda po. Yun lang po. Once again, Chog, Thank you po. thank you and good luck at the games sa Brunei. And that ends our one-on-one sit-down interview with the best, one of the best rising stars in the Philippine basketball scene, Kenji Chog Moral. And again, we are wishing him good luck, and we are also rooting, of course, for our Team Pilipinas to really have a deep run, and of course we want another history. We want the championship, and these boys are really busting their behinds or working really hard. We saw the practices, so they have an excellent coach and an excellent support. So that ends our episode 9. And once again, this is Arvin Clyde. See you on the next one.